na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Maliwanag yung sinasabi sa 1 Timoteo 6:16 na walang nakakitang tao sa Diyos. Okay. Ha? And Tandaan ha? Sinabi ha? Na di nakita ng sinumang tao. correct. Okay. Tanungin ko kayo ulit na dalawa. Meron bang contradiction sa Biblia? Wala. Wala. Ano ang may contradiction? Yung pag-iisip lang nila. Okay. Yung pagkaintindi lang nila. Basahin natin ang Juan 1:18. Okay, pakita po natin sa screen ha. Sabi, Barjay, ka na mo basa. Kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Okay. At sino ba yun? Ngayon, ang tanong, sabi, di ba, si Kristo para sa iba ay tao lang. Ngayon, sabi doon sa 1 Timoteo 6:16, walang sinumang tao ang nakakita sa Diyos. Ngayon dito sa 1:18, Klarong-klaro na pinahayag ng Ama yung sarili niya sa anak. ibig sabihin Kita. Nakita ng anak. Therefore, tao lang siya o hindi? Hindi. Hindi lang siya tao, Diyos talaga siya. Pag hindi nila, pag tinutulan na, ibig sabihin may contradiction ng dalawang talatang to. Sino kaya nagsasabi doon? Ang unang sa 1 Timoteo 16, so 1:18. Ayan. Magpapalusot na naman ang mga to. Maling salin na naman yan. Kasi meron kasing dalawang translation. Sa John 1:18, meron kasing nakasulat na sa Greek, yung monogenes theos, sinusuportahan ng Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus at yung sa Papyrus 75 na merong different article na ho monogenes theos. Pero merong mga text na homogenes huios, ibig sabihin na the only begotten son doon sa mga translation ng iba. Yun daw ang tamang sa atin. Mali daw yung yung sinasabi na na my God, kasi dapat son lang ang nakalagay. Ngayon, tingnan natin na ito kasi may papakita po tayo yung Papyrus 75 sa screen po. Ito po ang isa po sa ginagamit sa textual criticism at binabalyo ng mga lahat ng mga biblical scholars, mga textual critic. Ito pong manuscript na 3rd century. Ayan po. Binilugan ko po sa taas, sa bandang itaas po. Binulugan ko po ng pula. At ang mga nakapag-aral po ng Greek, mababasa po ninyo iyan. Makikita po yung nasa unahan, parang maliit na yan po ay definite article. Tapos yung ang susunod ay monogenes. Tapos yung dalawang doon sa dulo, yan po ay secret names or tawag dito nomina sacra, yung theos instead na ilagay yung buong word na theos. So secret nomina sacra nilagay yung dalawang alphabet, dalawang Greek. Ayan, maliwanag yan na sumusuporta sa mga translations na God the only Son, hindi sa the only begotten Son, no? Ayan, that is 3rd century manuscript. At ang challenge ko sa Iglesia ni Cristo, sa lahat ng Iglesia ni Cristo ni ministers, magpakita kayo ng manuscript na mas earlier pa kaysa sa Papyrus 75. Wala sa mga ipapakita eh. Kasi nandun sa atin lahat. Ayan. Maliban dyan, meron pa tayong Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus, parihong 4th century manuscripts. At ang medyo matanda lang ng konti yung Vaticanus. At ang nakalagay ay monogenes theos. Wala nga lang article doon kasi nabasa ko, walang article. Ngayon, ano na natin, Brother Benny, exit natin yung screenshot. Ngayon, yung palusot nila, wala daw sa katandaan yan. Pag sabi nila, pag mali daw, mali, yun ang palusot ng
kadibate ko dati na Iglesia ni Cristo minister dito nung October 28, 2017. Kasi inanapan ko siya, may mapakita ka bang manuscript na mas matanda pa dyan? Wala siya may pakita. Yung pinakita niya, yung Jerusalem Bible na isa sa mga versions ng Catholic Church, nasabi ko, balik tayo sa original text kasi mamaya sagutin din natin yan. Ito ay binabalikan natin ang original text kasi uulitin natin, walang 100% na perfect na translation. Kaya babalikan natin ang original text. Ayan. At uulitin ko, ang Catholic Church may mga biblical scholars. Ang Iglesia ni Cristo, wala. At nakita po ninyo yon sa pagbabasa pa lang ng Hebro, mali-mali na. Correct. Anong ginawa nila kay Abraham? Ginawa nilang Diyos. Ngayon, ginawa na nila ang upuan. Ayan. Ang Diyos. Sa Hebrews 1 na Ngayon, ulitin natin. Yung sabi nila, wala daw sa Katanan kasi yung 3rd century manuscript na Papyrus 75, yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, yun ay nagpapakita ng monogenes theos, hindi homogenes huios. Sabi nila, wala daw sa katandaan yan. Ngayon, ang tanong, anong manuscripts ang dapat nating paniwalaan? Yung mga early or yung mga later na? Ito po ay aklat na isinulat ng isang biblical scholar na si Larry Hurtado, The Earliest Christian Artifacts po. Ito po sa page 15. Sinasabi po niya dito, ayan, pakibasa Sister Rebecca yung lagyan ko po ng tanda. Okay. For these aims, in general, the earlier manuscript, the better. Ayan, anong ibig sabihin niya? Kung mas earlier siya, mas Reliable siya. Mas reliable siya. Ayan. Sa pagkakatiwalaan. Alam po ba natin, ang author nito, ito alam po ba natin, kilala po ba natin ang author nito? Si Bart Ehrman. Isa po sa mga kilalang kine-question niya yung reliability ng mga manuscripts natin. At si Bart Ehrman hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Ibig sabihin, wala pa to sa kalingkingan ni Bart Ehrman itong mga ministrong ito. Dito sa kanyang aklat na Misquoting Jesus, alam po ba natin yung binanggit ko kanina ng mga manuscripts, katulad ng Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, yung Papyrus 75 na nasa Vatican Library. Alam po ba natin na ito'y, meron kasi tayo mga text types ng manuscripts. Yun ay tinatawag natin na Alexandrian text type. Itong Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, at ang Papyrus 75. Ito ay matatawag natin na Alexandrian text types. Kasi merong Byzantine, merong Western text type. Ngayon, dapat tularan ito ng mga Iglesia ni Cristo ministers. Itong si Bart Ehrman, nasa kabila na hindi siya naniniwala sa pagka-Diyos ni Cristo. Anong sabi niya tungkol sa mga sa John chapter 1 verse 18? Dito po sa page 161 to 162. Ito, Sister Rebecca, pakibasa mula dito at hanggang sa dito po sa Okay. Pages 161 to 162 ng Misquoting Jesus na isinulat ni Dr. Bart Ehrman na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Pero anong sabi niya sa kanyang pagiging textual critic? Sabi niya, The textual problem has to do with the identification of this unique one. Is he to be identified as the unique God in the bosom of the Father, or as the unique Son in the bosom of the Father? Kaya nga kasi may dalawang pagkakaibang versions yan sa John 1:18. Ngayon, patuloy. It must be acknowledged that the first reading is the one found in the manuscripts that are the oldest and generally considered to be the best, those of the Alexandrian textual family. Ayun. Kita mo ha? Tumpak. Again, yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus,
Papyrus 75, yun ay mga Alexandrian text type. At ayon sa kanya, Ito ang mas reliable kasi considered to be the best. ayan, ito, Best. kilalang textual critic to at scholar, ha? Sila, walang Wala, scholar wala. sila, kanila eh. Wala. Buti pa to, hindi siya naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, pero para sa kanya, yung tama, yung who, monogenes theos or monogenes theos. Ayan, paano yan? Yung kanina tayo maniniwala, dito sa sinasabi ng scholar o dyan sa mga feeling scholar? Ayan.